ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, magandang gabi po sa bawat isa at sa ating pagbasa sa mga salita ng Panginoon ay tayo dumulog. Hallelujah. At sa aklat ng Galatians chapter 3 ay pumaroon tayo at mula rito sa verse 27 hanggang sa last verse ng chapter 3 ng Book of Galatians ay ating basahin. Sabi rito sa verse 26, starting verse 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And we belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. Amen. Ang Diyos sa magpala ng mga salita binasa natin. Muli natin sabihin amen? Praise God, mga kupo tayo sa oras ito. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos sa gabing ito sa bawat isa atin. At salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa araw na ito at kagandahang loob sa atin, kalakasan na patuloy niyang pinamamalas na ating nakikita. At kagaya nga na aking na-mention sa prayer, maraming mga bagay na ating ginagawa ng ating Panginoon na hindi natin nakikita, pero lahat ng ito ay ginagawa niya. At ang ating Diyos ay, it doesn't matter na mapansin man natin ang mga bagay na Kanyang ginagawa. At ang mahalaga ay Kanyang gagawin ang Kanyang katapatan, gagawin niya ang Kanyang paggawa at pagkilos. And sometimes, kapag tayo ay magbibilang ng mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, ay siyempre pa nakatingin tayo doon sa mga bagay na apparent or mga bagay na visible, nakikita ng ating mga mata, nakakomprehend ng ating mga kaisipan. But I believe that there's a lot of things na Kanyang ginagawa sa atin na hindi natin napapansin. And yet, ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita. At gaya nga ng sinabi ng Banal na Kasulatan, kahit ang merong mga tao na hindi maniwala sa Kanya, still, ang Diyos ay hindi niya pwedeng ipagkaila ang Kanyang sarili. Hindi niya kayang i-deny ang Kanyang sarili sapagkat siya ay patuloy na gagawa ayon sa Kanyang katapatan. Sa gabing ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan at ako'y nag-iisip ng ilang mga bagay at patuloy pa rin nagme-meditate at nagbubulay-bulay at kung ano ang mga salita ng Panginoon para sa atin sa taong ito, sa year 2025. At dalangin ko na ang Diyos ay patuloy na magbukas ng Kanyang mga salita at yan ay hindi lamang po part ng isang mangaral, kundi meron din tayong bahagi sa huling araw nito. At kung tayo mananalangin sa Panginoon at sabihin natin, Lord, yung buksan ang iyong mga salita sa aming panahon at naniniwala ko ang Diyos ay bukas ang Kanyang luklukan upang Kanyang ibigay ang Kanyang mga salita para sa ating kapanahunan. At naniniwala ako sa ganung bagay dahilan tayo mga kapatid na hindi tayo naglilingkod dahilan lamang sa ating kakayanan, kalakasan, karunungan, katalinuhan, kundi lahat tayo ay nakadepend. We fully depend on the Holy Spirit. Nakadepend tayo sa banal na Espiritu na siyang buhay ng iglesia.
At dahilan kung wala ang Espiritu ng Diyos, kung wala ang Espiritu Santo, ay ito ay ang ating pagkakatipon ay isa lamang organization. Isa lamang organisasyon, isa lamang samahan, at tayo nagsasama-sama lamang sa ating sarili. But I believe ang buhay ng iglesia ay ang banal na Espiritu. Ang buhay din naman ng bawat isa sa atin ay ang banal na Espiritu na inilagay ng Panginoon sa bawat mga anak ng Diyos, na siyang pagkakakilanlan na sila ay ipinanganak ng Diyos. Amen. Nasa oras na ito ay nais ko i-share sa inyo, ilan sa inyo ay naka-recall ng ating paksang pinag-usapan last Thursday. At ito ay may kinalaman sa the garment of salvation. At gusto ko magpatuloy sa kaisipang ito. At ngunit meron tayong pinaka-subtitle sa ating paksa. At ito ay may kinalaman po sa union with Christ. Union with Christ. Pero naroon pa rin tayo sa garments of salvation. Yun ang hinango natin lakaraan sa aklat ng Isaiah chapter 61 verse 10. At ating binigyan ng pansin ang kalalagayan at ang may kinalaman sa garment of salvation na ito ay damit ng bawat mga ligtas. So bawat ligtas ay ito ay kanilang damit at suot-suot. Spiritual speaking, wala tayong uniform na ating ginagawa. Hindi tayo nagsasabi na lahat tayo ay magsuot ng ganito, magsuot tayo ng kulay puti, magsuot tayo ng mga ganitong klase ng damit, kundi meron tayong spiritual na kasuotan sa harapan ng Panginoon. Can you say amen to that? Meron tayong spiritual garment sa harapan ng Panginoon. Kagaya ng binigyan ko ng pansin noong nakaraang Thursday na ang babae at lalaki sa unang panahon, ang unang nilalang ng Diyos, si Adan at ang kanyang asawa, they were naked. Sila'y hubad physically. Pero sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, ay meron silang damit. Sino sa inyo nakalala ng damit nila? Diba? They were clothed, crown, and glory. Sila ay merong napuputungan ng kalawalatian at ng karangalan. So yun yung spiritual na nakasuotan nila. Naked sila, wala silang corona, wala silang mga mamahaling klase ng damit. Pero sa harapan ng Diyos, sabi ng Book of Psalms chapter 8, sila ay pinutungan ng Diyos ng karangalan at ng kalawalatian. Sila ay merong kalawalatian. So, nang mahulog sila sa pagkakasala, ang kasalanan ang naging dahilan upang sila ay ma-strip o mahubaran sila. Well, dati silang hubad pero merong bagay na nawala sa kanila. Na-realize nila na sila'y hubad dahilan sa pagkakasala, dahilan nang sila'y makumit nila ang kasalanan na pinagbawal ng ating Panginoon na huwag kayong kakainin ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. At dahil sa araw na yun ay kayo kumain, sa araw na yun ay kayo ay mamamatay. So ito ay isang uri ng kasalanan na kanilang nakumit. Hindi lang ito isang pagkain ng prutas. It is not an apple, hindi ito mansanas, kundi ito ay isang uri ng may kinalaman sa kadahilanan kung bakit si Cain ay ipinanganak, na siya ay hybrid, na siya ay magkahalong tao at hayop. So, hindi natin bibigyan ng pansin yan, pero because of the fall, dahilan sa pagkahulog sa kanila sa pagkakasala, nawala sila ng damit. So nang sila ay ma-realize nila na sila ay hubad, then
nagtahi sila ng mga dahon ng igos at tinakpan nila ang kanilang maselang bahagi ng katawan. At pagkatapos noon, sabi ng banal na kasulatan, nang marinig nila ang tinig ng Panginoon na lumalakad sa gitna ng halamanan, ay sila'y nagtago at sila'y sinabi nila nang sila'y tawagin, Adan, Adan, nasaan ka? At sabi niya, narito ko sa ilalim ng punong kahoy, ako'y nagtatago sapagkat ako'y hubad. Sabi niya, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? So makikita natin na sila ay, ang taong ito, ang unang lalaki at babae, na strip sila, nahubaran sila ng kalawalatian ng Panginoon. At yung damit na dating spiritually speaking, na naka-garment para sa kanila, ay nawala sila nito. At kung titingnan natin ang verse na yon, tingnan natin ang mga talatang ito. Genesis chapter 3, verse 7, sabi ron, pinakita ron, sabi niya, nang siya ay hanapin ng Panginoon, sabi sa verse na ito, sa verse 7, and the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin covering. Yung loin covering na ito ay ang tinakpan lamang nila ay ang masaselang bahagi ng kanilang katawan. So ito ay nagbibigay ng hint kung ano ang klase ng kasalanan na kanilang nakomit. So they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Tinawag sila ng Panginoon, at nang makita nila, maramdaman nila ang Panginoon ay lumalakad sa halamanan, at sila ay nagtago sa kanilang sarili doon sa mga punong kahoy ng halamanan. At ang Panginoon ay tumawag sa kanila sa verse 9. At sinabi niya, nasaan ka? At sinabi niya, narinig ko ang tinig ng ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. So dito, pagkatapos na sila ay ma-realize na sila ay nawala na yung damit na ito, at they were naked in the eyes of God. At sabi ng sumunod na verse na bibigyan natin ng pansin dito sa verse 21. Sa verse 21, sabi rin ng verse na yan, at iginawa ng Panginoon Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat. Ng mga kasuotang balat, at sila'y dinamtan. And the Lord God made garments of skin for Adam and his wife. At sabi nito, and he clothed them. At sila'y dinamtan ng Panginoon. So ang damit na ito, na dinamit sa kanila, ay isang pagkakakilanlan kung ano na ang kanilang kalalagayan. Sila ngayon ay kinakailangan na nila ng hayop from time to time para sila ay makaharap sa Panginoon. So, itong damit na ito ay kagaya ng kalalagayan ng isang slave. Isang taong alipin, sapagkat mula sa panahong yun, ang sabi ng chapter 4, babasahin natin ang chapter 4 ng book of Genesis, ay sinabi ng ating Panginoon kay Cain, kapag ang isang tao, sabi niya, verse 7, kung ikaw ay, sa wikang Tagalog, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mararapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nakahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ay papapanginoonin niya. So dito ang pinapakita niya, sabi niya, kapag ang isang tao ay nagkasala,
siya ay alipin ng kasalanan at siya sabi niya, and if you do not do well, then sin is crouching at the door. Ang kasalanan ay gumagapang, sabi niya, sa pintuan, and his desire is for you. At ikaw ay ang kanyang puntirya. So, mula sa panahong ito, ay makikita natin ang tao ay alipin na ng kasalanan. They were slave, ang kanilang kalalagayan. So, at bukod sa rito, kung babalikan natin ang chapter 3 ng Book of Genesis, ay pinakita roon na sabi niya, sa verse 22, tingnan natin ang verse 22. At ang Panginoong Diyos ay, sabi niya, sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iyunat ang kanyang kamay at mamitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakilanman. The next verse, at pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupang pinagkunan sa kanya. So ngayon, ang kalalagayan ng tao ay bumaba. At siya, na dating siya ang Panginoon ng buong kalupaan, ngayon ay kagaya na siya ng slave na kinakailangang magbungkal ng lupa. At sumunod na pangusap dito, sabi niya sa verse 23, pinaalis sila ng Panginoong Diyos sa halamanan. At sabi roon, at nang sila'y paalisin upang, sabi niya, kanilang i-cultivate ang lupa na kanilang pinagkunan sa kanila. At sila'y pinaalis ng Panginoon. So makikita natin na wala na sila sa isang posisyon na dating naroon sila. So kung titingnan natin, ganito ang kalalagayan ng tao nang sila ay mahulog sa pagkakasala, na wala sa kanila ang tinatawag na dominion sa buong sangkalupaan. Na supposed to be na sila ang merong kapamahalaan. Sa chapter 1 ay pinakita roon na meron silang dominion sa hangin, sa lupa, sa dagat, at sila ang magro-rule at magkakaroon ng dominion. Pero nawala ang lahat ng mga bagay na ito at bumaba sila sa kanilang kalalagayan na sila ay naging isang kagaya ng slave. At ngunit, ang idea na ating binibigyan ng pansin, mga kapatid, ay may kinalaman ito sa isang uri ng damit na ating binibigyan ng pansin. At yung damit na ito ay nawala sa kanila at ngayon ay i-restore ng Panginoon. Ibabalik ng Panginoon sa isang kalalagayan. Ngunit ang isang kinakailangan dito ay merong tinatawag na paraan ng katubusan. Diba? Merong paraan ng katubusan. Ngayon, alam niyo ba ang simbolo, ang pag pinag-usapan ang tinatawag na katubusan ay maraming anyo na pinakita sa Old Testament ang may kinalaman sa katubusan. Ngunit isang anyo ng katubusan ay ito ay may kinalaman sa pag-aasawa. May kinalaman yung tinatawag na isang bahagi ng redemption ay may kinalaman ito sa pagkuha na upang maging mapangasawa. Alam niyo ba na ang kalalagayan ng Israel ay papansinin natin ang bahaging ito. Dito natin makikita yung isang ang isang simbolikong pagpapahayag about redemption. Makikita natin sa aklat ng Ezekiel. Sa aklat ng Ezekiel ay dinescribe ang kalalagayan ng Israel. Tingnan natin ang Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16,
dito sa pagpapahayag dito ni Ezekiel ay ipinakilala ang pasimula ng Israel. So para ma-view natin at makita natin ang paraan ng tinatawag na katubusan, ay isa sa pinapakita niya ay ganito sa verse 5, sabi rito ng verse 5 ng chapter 16 ng book of Ezekiel. So pinakita rito mula sa verse 4, sabi niya, sa iyong kapanganakan, sabi riyan, tingnan natin ang verse na yan. Puntahan natin ang wikang Tagalog. Sabi sa verse 4, walang matang nahabag sa iyo upang gawin ang anuman sa mga ito na maawa sa iyo, kundi ikaw ay nahagis sa luwal na parang sapagkat ang iyong pagkatao ay tinakwil ng araw na ikaw ay pinanganak. Now, ang kalalagayan tinutukoy dito, isang uri ng talinghaga na ipinapakita ang kalalagayan ng Israel. Nang mga anak ni Abraham ay nagpasimulang yumayaon na wala si Abraham, then si Isaac, and then si Jacob, makikita natin yung kalalagayan ng Israel ay halos ayaw silang, o mga anak ni Abraham, ay ayaw silang pahintulutan sa kanilang mga lugar. Dahilan, ang buong kadahilanan, mga kapatid, ay dahilan sa ang Diyos ay nagbe-bless sa mga anak ni Abraham. At kapag ang Diyos ay nag-bless sa anak ni Abraham, si Isaac ay naging mas mayaman pa siya sa mga nasa lugar ng Philistines. Kaya yung mga tao ayaw sa kanya. Pinapaalis sila. So, pinapakita rito, sabi niya, walang mata na nahabag sa iyo. No eye look with pity on you. And sabi rito ng isang bahagi, for you were abhorred on the day you were born. So, yun yung kanilang kalalagayan. At sabi ng verse 6, sabi niya, nang ako'y dumaan sa iyo, nang ako'y dumaan sa tabi mo, ay nakita kita na nagugumon sa iyong dugo. Sinabi ko sa iyo, bagaman ikaw ay nagugumon sa iyong dugo, mabuhay ka. At sinasabi ko, sabi niya, mabuhay ka. So, at sa verse 7, pinakita rito ang kalalagayan ng Israel nang sila ay pinarami ng Panginoon sa lugar ng Egypt. At pinarami kita sa paraang na parang damo sa parang, at ikaw ay kumapal na dakilang mainam. So ito yung paglaki sa bilang ng Israel nang sila ay nakarating sa lugar ng Egypt, at hindi mapigilan ang pagdami sapagkat sila ay blessed ng Panginoon. Dahilan ang blessing ng Panginoon ay nakay Abraham, at ito'y pangako ng Diyos kay Abraham na siya ay pagpapalain at siya'y pinarami na magiging kasindami ng buhangin sa dagat at kasindami ng bituin sa sangkalangitan. At ganun kumapal. At habang dumadami sila, then sabi rito, then dumarating naman ang panahon ng nalalapit na ang salita ng Panginoon upang magkaroon ng katuparan sa kanila. Naalala ko ang Acts chapter 7, nang ang pangako ng Diyos ay malapit ng matupad sa kanila, sila'y dumami sa kanilang bilang. Sabi rito ng verse na ito, sila ay made you numerous like the plants of the field, then you grew up. See, dumami ka, sabi rin sa wikang Tagalog, kumapal at dumakilang mainam, at ikaw ay nagtamo ng mainam na kagayakan. Ang iyong dibdib ay nagkaanyo, ang iyong buhok ay lumago, gayon man ikaw ay, anong sabi diyan, hubo at hubad. They were naked and bare. So, pinapakita rito ang kalalagayan ng Israel. Sila ay kumapal sa bilang, sila ay merong pag-aari, pero sila ay naked and bare, hubo at hubad. Dahilan, ang kalalagayan ng isang bansa na walang Diyos sa harapan ng Panginoon ay hubad sa harapan ng Diyos. So, ganun ang kalalagayan.
So ito yung idea na makikita natin na ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos na walang Panginoon sa kanyang buhay, walang Diyos sa kanyang buhay, walang tagapagligtas, siya ay hubad sa harapan ng Panginoon. So dito, pinakita diyan, so I made you numerous like plants of the field, then you grew up, become tall and reached the age for fine ornaments. So ang dinidescribe dito mga kapatid ay kagaya ng isang babae na nagdadalaga siya. Dumahumantong siya sa kanyang paglaki. Sabi niya, you grew up, become tall and reached the age for fine ornaments. Yung edad na ikaw ay dapat nang lagyan ng mga ornaments. Your breasts were formed and your hair grown, yet you were naked and bare. Gayunman ikaw ay hubo at hubad, sabi ng verse 7. Sabi rito, then I passed by, verse 8, sabi niya, nang ako nga'y magdaan sa tabi mo at tumingin sa iyo, narito, ang iyong panahon ay panahon ng pag-ibig. Ibig sabihin, kagaya ng isang dalaga na siya ay pwede nang mag-asawa, sabi niya, ang iyong panahon ay panahon ng pag-ibig at aking iniladlad ang aking balabal sa iyo. So makikita natin yung pagpapakita ng redemption, ito ay yung paglaladlad ng balabal doon sa babae. So makikita natin bakit sa mga seremonya ng kasalan ay merong veil na in-extend mula doon sa lalaki papunta doon sa babae. So ito ay simbolo ito ng redemption. It is a symbol of redemption. Then I passed by you and saw you, and behold, you were at the time for love. So I spread my skirt over you and covered your nakedness. So, sabi niya, I extend my skirt over you and covered. Yung salitang covered, mga kapatid, ay pagpapakita ito ng pagliligtas or protection. Di ba? Pag ikaw ay tinakpan, usually, ang sabi ng ating Panginoon sa Israel, nang siya'y dumating, ay sabi niya, Israel, Jerusalem, Jerusalem, umiyak siya habang siya'y naroon sa bundok. Umiyak siya at nakatingin siya sa Israel. Jerusalem, Jerusalem, makailang beses ko kayong gustong tipunin na kagaya ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang bagwis, ngunit ayaw kayo. So kapag ang mga inakain nasa ilalim ng pakpak ng inang manok, 'di ba? Sila ay protected. They were covered. So naintindihan niyo yung salitang covering. Pag ginamit yung salitang covered, ibig sabihin it is protection. It is salvation. So pinapakita rito yung pagliligtas. So yung damit ng lalaki ay ine-extend doon sa babae na siyang nagiging covering ng babae. At kapag ang isang babae ay may asawa, ibig sabihin siya ay covered, siya ay protected. Siya ay sagot na ng kanyang, ang responsibilidad ay nasa doon sa kanya, sa asawang lalaki. So I spread my skirt over you and covered your nakedness. So kapag ang ganito ang ginawa, so makikita natin dito, and sabi roon ng sumunod na pangungusap, at tinakpan ko at ililadlad ang aking balabal sa iyo at tinakpan ko ang iyong kahubaran, ako'y sumumpa sa iyo. So yung salita rito na tinakpan ng kahubaran ay ito'y simbolikong pangungusap na pagpapakita ng kanyang protection.
ako'y sumampa sa iyo at nakipagtipan sa iyo, sabi ng Panginoon Diyos, at ikaw ay naging akin. So ito po yung naganap sa Exodus chapter 20. Nang sila ay naroon na sa bundok ng Sinai at ibinigay ng Panginoon ang kanyang kautusan para sa Israel at siya'y nakipagtipan sa kanila. So, doon naganap yung unang testamento. At yung testamentong ito ay pagpapakita na ang naganap doon sa Exodus chapter 20, ito po ay kasalan o pag-aasawa ng Diyos at ng Israel. So yan ang inilalarawan. So siya, sabi niya, ako'y sumumpa sa iyo, inyong tipan, at nakipagtipan sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos, at ikaw ay naging akin. So pinakita na siya ay ang Israel according to Isaiah chapter 54, mababasa natin ang verse na yan. Isaiah chapter 54 verse 5. Sabi ng verse na ito, for your husband is your maker. For your husband is your maker, whose name is the Lord of hosts. And your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of all the earth. So ang idea, mga kapatid, isa sa pinapakita ng tinatawag na redemption ay ito yung pag-aasawa. Yung pagkuha. Dahilan kapag ang isang babae ay, siyempre pa, kapag wala siyang asawa ay, ang pinaka-vulnerable na nakalalagayan ng isang babae sa lumantipan kapag siya ay walang asawa. At kapag siya ay nawalan ng asawa, naging widow, well, walang breadwinner sa kanya. At walang gagawa ng, naalala niyo yung parable ng ating Panginoon sa Luke chapter 18? Isang babaeng balo na humihingi ng hustisya. So wala siyang ibang malapitan. So ganun siya kahirap sa kanyang kalalagayan, walang breadwinner at isa pa walang maggagawad ng justice sa kanya, kaya ang kanyang pwede na lamang puntahan ay ang likong hukom, sabi ng banal na kasulatan. So kung ating babalikan yung bahaging ito ng Ezekiel chapter 16. So pinakita roon na sabi niya, in-extend niya ang kanyang balabal doon sa Israel na nagpapakita at naglalarawan ito ng redemption o ng katubusan. So ito ay makikita rin natin ang ganitong larawan sa aklat ng Ruth. Sa Ruth chapter, tingnan natin ang verse na ito. Sa Ruth chapter 3, Ruth chapter 3 verse 7 to verse 9, ay makikita natin ang bahaging ito. Sabi rito, so kung kayo ay nagbabasa at binabasa ang aklat ng Ruth, ito'y maikling kabanata lamang at makikita natin ito'y kasaysayan ng isang Israelita, isang lalaking taga-Israel na ang kanyang pangalan is Elimelech, na mayroon siyang asawang si Naomi, at sila ay nang dumating ang kagutom sa lugar ng Bethlehem, Judah, na lugar na kanilang kinaroroonan, ay nag-migrate sila, iniwanan nila ang Israel, ang Bethlehem, at sila'y pumunta sa Moab. At doon sa lugar ng Moab ay nakapag-asawa ang kanyang dalawang anak, but later on, namatay naman yung lalaki sa Elimelech, at ang natira ay ang kanyang dalawang anak na lalaki na nakaasawa rin ng mga Moabita. At dumating ang panahon, silang dalawang anak ni Naomi ay kapwa namatay din. Ang dalawang lalaking anak ay kapwa namatay. At ang natira na lamang ay ang mga balo nila, si Orpah at si Ruth. So sa panahon ng kanilang pagbabalik doon sa Bethlehem, Judah, and then, ibig sabihin, wala silang anumang
kaari-arian dahil ang lahat ng kanilang pag-aari ay naibenta niya. So, nandun sila at sila ay kinakailangan, ang tanging lang nilang pwedeng gawin para makasurvive ay mamulot ng mga uhay na nalalaglag sa mga nag-aani. At yung lamang na mga makukuha niya ay yun ang kanilang magiging pagkain. So ganun ang kalalagayan ni Naomi at ni Ruth. Kaya nga sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi sapagkat naging mabigat, mapait ang Diyos sa aking buhay. Ang aking karanasan ay naging mapait, kaya tawagin niya na lamang akong Mara, wika niya. Pero sa panahong yun, makikita natin ang Book of Ruth ay paglalarawan ng katubusan. Ito isang ehemplo ng redemption, at ang redemption na ito ay pinakita sa pamamagitan ng pag-aasawa. So, ang pinalad si Ruth na ang kanyang pinamumulutang ng uhay sa panahon ng barley harvest ay isa sa malapit na kamag-anak ng kanyang biyanang si Naomi. Alam nyo, ang batas sa Old Testament, ang paraan para kung ikaw ay naibenta mo ang iyong pag-aari dahilan sa kahirapan, meron kang dalawang pag-asa. Ang unang pag-asa mo, or sabihin ilang option para kapag ikaw ay nakarecover, pwede mong tubusin ang lahat ng iyong naibentang pag-aari. Pero kung wala kang kakayanan, merong isang provision ng Panginoon, meron pang isang provision ng Panginoon, at ito yung tinatawag na kinsman redeemer. Yung isa sa pinakamalapit mong kamag-anak, kung siya'y may kakayanan, ay pwede niyang tubusin ang lahat ng pag-aari mo na nawala sa iyo at maibalik sa iyo. At meron pang isang huling option, at ito ay ang Year of Jubilee. Dahil sa Year of Jubilee, lahat ng mga naibentang pag-aari ay isasauli sa kanila on the 50th year. So, yun ay ginagawa sa ika-50 taon. Pero, dahilan, alam nyo, mahirap na minsan umabot sa 50th year dahilan minsan ang buhay ng isang tao, sabi pa nga ng verse ng chapter 90, ang buhay ng isang tao ay 70 years old lamang. At 80 years old kung siya ay papalari na mayroong kalakasan. So, ngunit kung wala pa yung jubiling yun, at merong isang malapit na kamag-anak, ay magiging daan ito upang siya ay matubos. At yun ang nangyari na pinakita rito sa Book of Ruth. So, ang sinabi ni Naomi kay Ruth ay sabi niya, anak, hindi ko ba hahanapan ka ng kapahingahan? Ang tinatawag na kapahingahan ay magkaroon siya ng asawa. At dito ay sabi roon sa verse na yun, ganitong yung gawin. Binigyan niya ng instruction si Ruth. Sabi rito sa verse 4, sabi niya, kapag pumunta ka doon sa lugar na yung threshing floor. Yung threshing floor ay yun yung pagkatapos na ng pag-ani, doon ay yung tinatawag na paggiik. At sabi niya, pag dumating ka roon, masdan mo kung saan siya nakahiga at ikaw ay pumunta sa kanyang paanan, at kapag ikaw ay nakilala niya, sabihin mo, merong ganito ang iyong sasabihin. So tingnan natin ang verse na ito. Ruth chapter 3 verse 7. So sa verse 3 ay sabi ron, wash yourselves therefore, anoint yourselves and put on your best clothes and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Sabi niya, magbihis ka ng iyong mainam na kasuotan, bumaba ka doon sa giikan,
ngunit wag mong papakilalang yung sarili hanggang sa makatapos siyang kumain at uminom. At sabi niya, kapag siya'y nakahiga na, sa verse 4, sabi niya, at mangyari paghiga niya ay iyon tandaan ng dakong kanyang hinigaan. At sabi niya, at iyong ikaw ay, sabi rito, at ikaw ay papasok at iyong aalisan ng takip ang kanyang mga paa at mahiga ka doon sa kanyang paanan at sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. So ganun ang ginawa ni Ruth. At sabi rito, when nang si Boaz, sabi sa verse 7, when Boaz had eaten and drunk and his heart was merry, nang siya'y makainom at masihan, siya ay humiga at siya ay, ito ay doon sa bahagi ng bunton ng mga grain, mga inani. And she came secretly and uncovered his feet and lay down. And it happened in the middle of the night, sa kalagitnaan ng hating gabi, ang lalaki ay nakapansin. It happened in the middle of the night that the man was started and bent forward, and behold, at narito isang babae ay nakahiga sa kanyang paanan. At sabi ng verse 9, sabi niya, sino ka? Sinabi niya, sino ka? At siya'y sumagot, ako'y si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. So yung salitang ito ay isang susing salita na sasalitain ni Ruth at hindi man niya alam kung ano ibig sabihin nun, pero alam ni Boaz kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos niyang marinig yung salitang iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit kung kamag-anak. So ibig sabihin, dinidemand niya na si Boaz ay tubusin ang lahat ng pag-aari ni Naomi. Pero ang idea na pinapakita rito ay sabi ni Boaz, nang marinig niya ang ganitong bagay, sabi niya, alam mo, merong mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Sabi niya, siya, sasabihan ko, kung siya ay tutubusin ka mabuti, pero kung hindi, sabi niya, malalaman mo kung ano ang aking gagawin. At ganun ang kanyang ginawa. Pero ang suliranin, yung pinaka mas malapit na kamag-anak ni Naomi ay ayaw pumayag. Sabi niya, dahilan tingnan ninyo ang kondisyon na ito. Tingnan ninyo ang kondisyon. So sabi rito ng verse 3 ng chapter 4. As sinabi niya, verse 3, as sinabi niya sa malapit na kamag-anak, ipinagbibili ni Naomi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ang bahagi ng lupa na maging sa ating kapatid na kay Elimelech. Sabi rito, then he said, verse 3 muna, then he said to the closest relative, Naomi, who has come back from the land of Moab, has to sell the piece of land which belonged to our brother Elimelech. So I thought to inform you, sabi niya, aking pinapaalam sa iyo, buy it before those who are sitting here. Bilhin mo sa harapan ng mga saksi sa araw nito, and before the elders of my people, if you will redeem it. Kung iyong tutubusin, ay tubusin mo. At kung hindi, ay sabihin mo sa akin upang aking malaman. Sapagkat, sabi niya, walang iba na pwedeng tumubos dito kundi ikaw at pagkatapos mo ay ako. Sabi niya, I am after you. And he said, I will redeem it. Then Boaz said, pansinin niyo, then Boaz said, on the day you buy the field from the hand of Naomi,
you must also acquire Ruth the Moabites, the widow of the deceased, in order to raise up the name of the deceased on his inheritance. Sabi rito, na magkagi sinabi ni Boaz, anumang araw na yung bilhin ang parang sa kamay ni Naomi, ibig sabihin, bilhin yung parang, bayaran at ibalik kay Naomi yung pag-aari niya, ay marapat mo na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita. Well, ang ibig sabihin ng pinapakita rito ay kinakailangan mong kunin si Ruth para maging iyong asawa. So that's also a part of redemption. Dahilan kung hindi gagawin ang ganitong paraan ng pagtubos, alam nyo ba, ang consequence nito ay yung si Malon na asawa ni Ruth, ay mabubura na ang kanyang pangalan at hindi na makikilala. Mawawala na siya ng puwang. Yung kanyang lahi ay mapuputol na. Ganun ang pinapakita rito. Pero kung merong tutubos doon sa kanyang asawa, at yung magkakaroon siya ng asawa, yung unang anak na ipapanganak ni Ruth ay ilalagay sa pangalan nung yumaong lalaking ito. So ganun po yung tinatawag ng larawan ng katubusan. So ang kalalagayan ang kalalagayan ng hubad, mga kapatid, ay hindi lamang ito isang walang damit, kundi ang pinapakita rito ay ang mahirap na kalalagayan. Diba? Makikita natin na ganito ang nilalarawan nito. So, pinakita rito na ang katubusan ay pagpapakita ng paglaladlad ng kanyang damit doon sa kanyang tinutubos. Kino-cover siya at binibigyan siya ng protection. At ito ay ginagawa sa pamamagitan. Well, I wonder bakit merong ganitong paraan ng Panginoon na may kinalaman sa pag-aasawa. Si Jehovah ay ang naging asawa niya ay ang Israel. Pero alam niyo ba na merong ang talinghaga na binasa natin noong nakaraan sa Matthew 22 ay merong isang talinghaga na sinabi ang ating Panginoon na merong isang hari na maglalagay ng isang piging ng kasalan para naman sa kanyang anak. So makikita ninyo yung ganitong bagay na meron namang kung ang Israel ay itinalaga o itinuring, dineklara na asawa ni Jehovah. Alam niyo ba na meron namang siyang, ang ating Panginoong Jesus ay tinawag naman siyang bridegroom. Sa John chapter 2, pinakita na siya ay binatang lalaki o isang lalaki na mag-aasawa. At alam niyo sa aklat naman ng John 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. Sabi rito ng verse 2. Verse 2 ng chapter 11, ako'y naninibugho, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinag-aasawa sa isa upang kayo'y maihirap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngayon, ang ideyang ito ay pinapakita na ang isang paraan ng tinatawag na katubusan ay meron siyang pinapakita rito na sabi niya, ang kinakausap niya ay ang taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto ay mga mananampalataya kay Kristo. Ngayon, ang mga mananampalataya kay Kristo ay sila ay kagaya ng bride na ipipresent sa bridegroom. Nakukuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Siya'y kagaya, ang mga mananampalataya ay kagaya naman siya ng nobya
na ipipresent o ihaharap sa Panginoon na siyang a bridegroom. For I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband. Yung salitang betrothed ay kagaya ng kalalagayan ni Joseph and Mary. They were betrothed. Ibig sabihin, sila ay nakatakdang ikasal, pero naghiwalay sila sa ilang panahon para sa paghahanda sa mga preparation. So ganun ang kalalagayan. Si Kristo ay dumating sa lugar na ito at kanyang ibinigay ang lahat ng bagay na kailangan para sa kanyang nobya. Ngunit sa tagdang panahon, siya ay muling babalik at upang kanyang kunin ang kanyang nobya. So pinapakita rito, ang isang talata sa aklat ng Ephesians chapter 5. Dahilan ito ay isang uri ng misteryo na ipinapakita na ang mga mananampalataya na bumubuo ng iglesia ay kasing katulad sila ng isang babae na ihaharap sa ating Panginoon. Ihahanda para sa ating Panginoon. Sabi rito ng aklat ng Ephesians chapter 5. Sabi niya, for the husband, verse 23, verse 22, wives, subject to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, and He Himself being the Savior of the body. So yung salitang Savior ngayon, ay ito yung kanyang paglaladlad ng kanyang damit doon sa kanyang kasintahan para sa tinatawag na covering. At sabi niya, for the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. He Himself being the Savior of the body, but the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in every way. 25, sabi niya, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself up for her. Well, alam nyo, dito sa ibabaw ng lupa, ang kasal ay ginagamit ito ng mga tao para kanilang proteksyonan ng kanilang mga pag-aari. Pero iba sa kalalagayan ng Panginoon. Dahil nandito sa ibabaw ng lupa, yung mga taong mayayaman, sa panahon ng kanilang pagkakasal, bago yung kasal nila, ay meron silang tinatawag na prenuptial agreement. Doon sa prenuptial agreement nila, ay maglalagay sila ng boundary, itong kayamanan kong ito, ay hindi ko ito'y akin lamang at para sa aking anak. O kung siya man ay meron dating pamilya. At yung prenuptial agreement na ito ay nakatingin in case na sila ay magdi-divorce. So ganun po yung kalalagayan. Pero ang kakaiba sa tipan na inilagay ng Panginoon ay dito ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang lahat, ang kanyang sarili. He gave Himself up for her, so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Now, ang idea ito na aking binibigyan ng pansin, alam niyo ba, ang pinapakita ng lalaki sa kanyang asawa ay siya, ang lalaki, ang siyang kanyang covering. Diba? Ang lalaki ang kanyang covering, ang kanyang protection. Kaya't mapapansin natin doon sa verse na ating binasa kanina,
Sa book of Galatians chapter 3. Dun sa verse 27, sabi ng verse na ito, sabi ng verse na yan, for all of you who were baptized into Christ were clothed yourselves with Christ. Ngayon mga kapatid, makikita natin dito, ang damit ng bawat isa sa atin ay si Kristo mismo. You know, sa Jewish tradition, ay merong isang ginagawa sila, yung tinatawag na bride at her first marriage, base sa kanilang tradisyon, ay nagsusuot sila ng kulay puti. Well, usually na-adapt natin yan. Pero yung kulay na puting ito ay nagsisimbolo ng purity, sign of purity on the wedding day, na kinoconsider din naman na yung which is considered, meron akong isang tinitingnan. Sabi niya, the bride at her first marriage traditionally wears white as a sign of purity on the wedding day, which is considered to be a day of repentance and forgiveness. Well, yung pinapakita rito ay ang isang babae na kinakasal ay ito ay isang pasimula ng isang bagong buhay para sa kanya. At yung damit na kulay puti ay nagsisimbolo ito, kagaya ito ng kapatawaran ng kasalanan, repentance and forgiveness. Usually, alam niyo ba ang pinaka New Year sa sacred calendar ng Jews ay yung Day of Atonement. Yung Day of Atonement. Ito ay nagfa-fall, I think, in between September and October, sa the seventh month ng kanilang sacred calendar. So, yung Day of Atonement ay yun ang panahon na pinapatawad ang kasalanan ng buong Israel. At sa panahon din naman ng pagkakasal, yung damit na sinusuot ng isang bride, yung kulay puting ito ay nagre-represent siya ng ito ay kapatawaran ng kanyang kasalanan. It also indicates that she has, yung damit na puti na ito ay nagpapakita rin naman, it indicates that she has practiced the purification rites of mikvah before the wedding. So, bago ang tinatawag na kasalan, ay meron pong purification process. Ang ganitong proseso ay maintindihan natin kapag nabasa natin yung ginawa kay Reyna Esther. So bago ang kanyang pagharap sa hari, siya kinakailangang maligo, maghugas, magpalit ng kanyang damit at siya ay kinakailangan purify for ilang panahon. At pagkatapos noon ng panahon ng paglilinis, saka siya haharap doon sa hari. So alam niyo ba? So pansinin ninyo yung isang bahagi rito na pinapakita ng Romans chapter 6. So just get this idea. Romans chapter 6. Alam niyo ba mga kapatid, na ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon at ng araw na tayo mabautismuhan, sa araw na yon ay tayo ay kinasal
kay Kristo. So makikita natin sa ganitong bahagi. Tingnan muna natin ang Book of Romans. Sa Book of Romans chapter 7. Sa chapter 7, starting verse 4. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, gayon din naman, mga kapatid ko. Sa mga unang talata ng chapter 7, ay pinapakita niya na ang isang babae na mayroong asawa ay hindi siya ay nakatali sa kautusan ng kanyang asawa as long na ang kanyang asawa ay nabubuhay. At siya ay magiging kalag lamang sa batas ng kanyang asawa kapag merong kamatayan na ganap. Kapag namatay ang asawa, saka lamang siya maging malayang mag-asawa. Pero kapag siya ay buhay ang kanyang asawa, kapag siya ay nakipag-asawa sa ibang lalaki, siya ay tatawaging mapakiapid o mangalunya. Sabi ng verse 3, taas natin sa verse 3. Verse 3, kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya, datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya'y hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. So, ito yung pinapakita. Verse 4, gayon din naman mga kapatid ko. So, meron siyang pinapakitang idea. Gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan. So, ang pinapakita rito, ay sabi niya, kayo'y nangamatay rin sa kautusan, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makisama sa iba sa makatwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Ngayon, ang idea na pinapakita ay, ang pinapakita rito ay ang datihang pagkatao ng bawat isa sa atin. Kaya nga, pinapakita sa pag pinag-usapan sa panahon ng kasal. Nung kamakailan ay, nung nasaksihan natin ang kasal, meron tinatawag na union candle. Yung kandila ay nagre-representa ng buhay ng lalaki at babae. So, kinakailangang sindihan muna yung isang kandila at then papatayin yung sariling kandila. Dahilan, ang larawan ng pagkakasal ay kamatayan. Tama ba? Ang larawan ng kasal ay kamatayan. Dahilan, kapag ikaw ay hindi namatay sa panahon ng iyong kasal ang pwedeng mamatay. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay ang lalaki o ang babae ay ikinasal at namuhay pa rin binata at dalaga, anong madidissolve? Ang madidissolve yung kasal dahilan sila'y maghihiwalay. Pero kung sila ay mamamatay sa kanilang sarili at sila ay papasok sa panibagong paraan ng pamumuhay, then ang kasal ay masusurvive. Ang kasal ang siyang mabubuhay. So, pipili sila alin ang gusto nilang mabuhay. Yung kanilang kasal ang mabuhay, sila'y mamamatay, o yung sila'y mabuhay sa dati nilang sariling paraan ng buhay at ang kasal ang siyang mamamatay. So, pinakita rito, therefore, my brethren, you also were made to die. Kayo rin naman ay nangamatay dahilan sa katawan ni Kristo. Ang tinutukoy rito ay ang lumang pagkatao ng bawat isa sa atin. Sabi niya, tayo rin naman ay nangamatay sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang tayo, sabi ng wikang Ingles sa verse 4, therefore, my brethren, you also were made to die to the law through the body of Christ,
so that you might be joined to another. You might be joined to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. So, dito sabi niya, upang tayo ay makiisa doon kay Kristo na nabuhay na mag-uli, upang tayo ay magbunga ng mga bunga para sa Diyos. So makikita natin na ang pagkikipag-isa natin kay Kristo ay sa panahon ng ating tinanggap siya, na bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kaya hindi tayo nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kundi tayo nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, ni Jesucristo. At mula noon, ang taglay-taglay nating pangalan ay ang kanyang pangalan. Inilagay sa atin ang kanyang pangalan at dala-dala natin ang kanyang pangalan. So, you might be joined to the one, sabi niya, sa kanya na nabuhay sa mga patay. Gusto kong basahin ito sa isang version. Kung pwede niyong idali natin sa The Passion Translation. Sabi riyan ng verse na yan, so my dear brothers and sisters, the same principles applies for your relationship with God. For you died to your first husband, the law, being co-crucified, ikaw ay kasamang napako na kasama ni Jesus, being co-crucified with the body of the Messiah, so you are now free to marry another, the one who was raised from the dead, so that you may now bear fruit, spiritual fruit for God. So pinapakita rito na sabi niya, tayo yung ating bautismo, mamaya makikita natin niya sa Romans chapter 6. So sabi niya, tayo ay namatay sa ating sa kautusan na siyang unang asawa, nang tayo ay mapakong kasama ni Jesus, kasama ng katawan ng Misaya, at ngayon ay tayo'y malaya na para ikasal o makiisa doon sa nabuhay na mag-uli mula sa mga patay, upang tayo magbunga o sa mga espiritual na kalalagayan. Dahilan, sa bandang huli ng chapter 7, ay makikita natin dito yung two natures, the conflict of the two natures. Balikan natin ang Romans chapter 6. Romans chapter 6. Chapter 6 verse 3. Sa mga unang pangungusap ni Apostol Pablo, pinapakita niya, tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan upang ang biyaya'y managana? Sabi niya, wag nawang mangyari. Paano tayong mabubuhay doon sa kasalanan? Yamang, sabi niya, verse 2, huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So tayo yung namatay. Tayo yung namatay doon sa lumang paraan ng pamumuhay. Verse 3, hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya say amen to that. Tayong nabautismuhan, ang bautismo hindi lamang ito paglulubog sa tubig, hindi lamang ito paghuhugas ng katawan. Ang bautismo ay pagpapakita rito na sabi niya, ang sino mang nabautismuhan,
Ito'y isang eye-opener na sinabi ni Paul, hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Next verse. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. At kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So dito, pinakita ang union ay sa ibang version ay pinakita ng verse 5. Allow me to read sa NASB translation. For if we have become united with Him. For if we have become united with Him in the likeness of His death, certainly we shall also be in the likeness of His resurrection. So yung pakikiisang ito, yung kasal na ito, yung pagsasamang ito ay naganap sa panahon nang ikaw ay mabautismuhan sa tubig, nakasama mo na ring namatay ang iyong lumang pagkatao. At ikaw din naman ay kalakip na nagbangon sa ating Panginoon sa isang panibagong paraan ng pamumuhay. So ngayon, ang ganitong pinapagpapakita, well mga kapatid, dapat matiyak ng bawat isa na mga mananampalataya na siya'y nakipag-isa kay Kristo. Dahilan kung hindi siya nakipag-isa kay Kristo, siya ay hubad. Wala siyang protection. Dahilan ng proteksyon ng isang babae ay ang kanyang asawa. Ang proteksyon ng isang babae at igigit sa lahat, alam niyo ba na si Naomi ay, or rather si Ruth, dati ay namumulot lamang ng mga tira-tira na nilalaglag ng mga ani. Pero nang siya ay mapangasawa ni Boaz, siya rin na ngayon ay nagmamay-ari ng lahat ng pag-aari ni Boaz. Nakukuha niya idea, mga kapatid. So, kung ang isang babae ay walang asawa, well, katulad siya ng kalalagayan ni Ruth, na mahirap, tawag pa ng kasibihan, isang kahig, isang tuka, kung hindi mamumulot, hindi kakain, at kung ano lamang yung pinamulutan niya. Pero nang siya ay tubusin ni Boaz at siya'y gawing asawa, then lahat ng pag-aari ni Boaz ay pag-aari niya na rin. That's what redemption is. Yun yung idea na gustong ipakita sa tinatawag na redemption. Redemption in the sense na kukunin, sabi niya, kung iyong bibilhin ang pag-aari ni Naomi, kailangan mo ring kunin si Ruth na maging asawa mo. Yan ang sabi niya doon sa malapit na kamag-anak. At sabi niya, at magbangon ka ng binhi ng anak para sa namatay na si Malon. So may kita natin, mga kapatid, ang kasalan ay nagaganap dito sa lupa. Ang piging, ang marriage supper ay sa sangkalangitan. Ngunit ang pagkakasal, ang pagkipag-isa kay Kristo ay dito sa ibabaw ng lupa ginagawa. At tiyakin ang bawat isa sa atin na tayo ay nakiisa kay Kristo. Dahilan, sino man, ang sabi ng Book of Ephesians chapter 2, pinakita ni Apostle Pablo ang ganitong pangusap.
verse 11, sabi niya, therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, si Ruth ay nagre-represent ng Gentiles dahilan hindi siya kabilang sa Jewish race. Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, you are called uncircumcision by the so-called circumcision which is performed in the flesh by human hands. And verse 12, remember, tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi niya, na kayo ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo at mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipanang pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. So ganoon ang kalalagayan kapag walang Kristo, kapag walang Diyos, ay walang pag-asa. Ikaw ay estranghero, diba? Si Naomi sa Ruth ay nang dumating, Moabita siya, nang dumating siya sa Israel, sa Bethlehem, Judah, isa siyang stranger. And as a stranger, wala siyang karapatan sa lahat ng bagay na naroon sa lugar ng Bethlehem. Meron lamang siyang right, mamulot. At kung ano yung biyayang makukuha niya, yun lamang yung kanyang pagtitiyasan. Pero wala siyang anumang karapatan. Pero nagkaroon siya ng karapatan nang siya ay mapangasawa ni Boaz. Na kung si Boaz ay nagmamaari ng malaking field na yun na rin ay pag-aari ni Ruth. So, sino mang walang Diyos at walang Kristo, sino mang walang hiwalay kay Kristo, ay hiwalay sa mga kayamanan. So, remember that you were at the time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Kaya ang Book of Galatians, yung idea na pinakita ni Paul sa verse 27, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Ang damit mo na ay si Kristo. Alam niyo ba, ang damit ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Ang kumocover sa kanya, ang nagtatakip sa kanya, ay walang iba kundi ang kanyang asawa. So as long na siya ay merong asawa, ang asawa ang siyang tagapagligtas ng babae. Gayon pinapakita ang iglesia. Ganon pinapakita ang bawat individual kay Kristo Jesus. Ang tanong mga kapatid, are you married to Christ? Tayo ba ay kasal na kay Kristo? Tayo ba ay nakipag-isa na kay Kristo? Dito natin maintindihan mga kapatid, ang mga taong walang Kristo sa kanilang buhay ay wala silang pag-asa. Dahil walang magko-cover sa kanila. Exposed sila. Sila'y naked. Kaya sabi sa Book of Revelation, mababasa natin yung verse doon. Let's read this para sa pagkaunawa ng bawat isa sa atin. Chapter 3 ng Book of Revelation, verse 17, because you say, I am rich, sinasabi mo, ako'y mayaman. Sabi niya, at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Well, mga tao, pwede magsabi, mayaman kami, meron kami ng ganitong mga bagay, nagkamit kami ng kayamanan, mayaman, nagkamit ng kayamanan, hindi nangangailangan ng anuman. Well, ang ilan ay naalala ko yung
mga unang panahon na nagbibigay ng mga trucks, pinuntahan ng isang nakakotse, binigyan ng babasahin na tungkol sa bautismo. At ang sabi ng mga nandun sa kotse, ay sabi niya, hindi ko kailangan yan. Dalhin mo yan doon sa Muntinlupa, sa bilangguan, silang nangangailangan yun. Pero at di ako nangangailangan anuman, hindi mo nalalamang ikaw ang Aba. Alam niyo yung salitang Aba? Kaawa-awa. Maralita. Yung maralita ay kasing katulad ito ng dukha. Maralita at dukha at bulag at hubad. It is not physically. Maaring maganda ang kanilang damit, maganda ang kasuotan nila, pero sa harapan ng Diyos sila'y hubad. Dahilan wala silang covering. Wala silang protection. Sa araw na yun, harap sila sa Diyos all by themselves. Sa araw na yun, harap sila sa kanilang sarili lamang. Pero sa araw na yun, haharap ako na ang aking kublihan ay si Kristo. Ang pinaka-covering ko, ang merong magsasanggalang sa akin, merong magtatanggol sa akin at magsasabi, Ama, namatay ako para sa Kanya. Tinanggap niya ang aking sakripisyo. Kinilala niya at sabi, ako ay tatayo para sa Kanya. Ngunit ang mga taong hubad, sasabihin nila sa bundok at sa bato, mahulog kayo sa akin, takpan niyo kami, mahulog kayo sa akin, itago ninyo kami sa galit ng Diyos at ng Kordero. Ngayon mga kapatid, ang ating ibibihis, ang ating ibinihis ay si Kristo. Siya ang ating damit. So kung meron man tayong damit na pangkasal, damit sa kasalang ito si Kristo. Ang kanyang ang kanyang katwiran. Hindi ang ating katwiran, kundi ang kanyang katwiran. Ulitin ko yung verse na yun na binasa natin sa Galatians 3. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Colossians chapter 3, verse 1, ang sabi dito ni Apostle Pablo, sabi niya, therefore, verse 1, if you have been raised up with Christ, hindi ka pwedeng bumangon na kasama ni Kristo kung hindi ka naging kalakip sa kamatayan ni Kristo. Kung ikaw ay nakalakip sa kamatayan ni Kristo, definitely, ikaw ay babangon na kasama niya. Nakipag-isa sa Kanya. If you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died. Can you say amen to that? Amen. For you have died, and your life is what? Is hidden with Christ in God. Ngayon, maintindihan na natin yung mga statement ni Paul kapag siya nagsasabing, ang buhay mo ay nakatago kay Kristo. Ibig sabihin, siya ang iyong protection. Hindi na ikaw ang naka-expose. Hindi ka tumatayo sa iyong sarili. Merong tumatayo para sa iyo. Merong nako-cover sa iyo. Merong nag-extend ng skirt sa iyo. At ikaw ay tinakpan ang iyong kahubaran na ito ay na-expose doon sa halamanan na Eden. Pero ngayon, ang damit na idinamit ngayon sa mga mananampalataya ay hindi na ang kagaya ng damit ng hayop na idinamit sa kanila, kundi si Kristo na. Kasi amen?
So maintindihan natin yung mga terminology na ginagamit sa banal na kasulatan. Ngayon, hindi na balat ng hayop, kundi si Kristo na mismo. Ang tinakip dito ay robe ang tawag doon sa chapter 61 verse 10. The robe of righteousness, which is the garment of salvation. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo. Praise God. Ewan ko kung matugtog natin o awitin natin yung awit na hiding place. You are my hiding place. You know, brothers and sisters, ang idea ng pag-asawa ay ito'y hiwaga, sinabi ni Apostol Pablo. Ang hiwaga ng pag-aasawa, ito'y kagaya rin naman ng hiwaga ni Kristo. Kung paano ang buong responsibility ay kinuha ng ating Panginoong Hesus. Ang buong responsibilidad sa atin ay inaako ng ating tagapagligtas. Gaano kainam sa uling araw nito. Dahilan minsan hindi natin naintindihan, mga kapatid, ang pagliligtas ng ating Panginoon. At bilang siya na asawang lalaki, na kinukuha niya ang full responsibility sa bawat isa sa atin. At ang tangi lamang nating dapat gawin ay magpasakop, magtiwala, at umasa sa Kanya na siyang nagpasimula at magtatapos din naman ng ating pananampalataya. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin sa oras ito. Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, alam namin, hindi namin lubos na naintindihan ang pagliligtas na iyong ginawa sa amin. Tanging minsan ang aming nalalaman lamang ay ang kami ay pinatawad sa aming mga sala. Kami ay hinugasan sa aming kasalanan. Kami ay pinapagaling sa aming mga karamdaman. Ngunit Lord, hindi namin naintindihan ang pag-ako mo ng buong responsibility sa bawat isa sa amin. Mula sa pasimula ng aming paglilingkod hanggang sa katapusan ng paglilingkod ng bawat isa sa amin, you take the full responsibility sa bawat isa sa amin dahilan ikaw ang aming asawang lalaki, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang sanggalang ng bawat isa sa amin. At kung kami ay mananatiling nasa ilalim, hallelujah, sa ilalim at sa iyong kublihan, Panginoon, kami ay nakakubli kay Kristo. O Lord God, hallelujah. Alam namin kami ay ligtas at payapa. Kami ay protected, Lord God. Kami ay harap sa araw na yon na merong lakas ng loob, hindi sa ganang aming sarili, hindi sa aming katwiran, hindi sa aming kalakasan, hindi sa aming pagpupunyagi, kundi ikaw ang Panginoon ang siyang, hallelujah, siyang tumatakip sa bawat isa sa amin. O Lord God, salamat sa pagkuha mo ng buong responsibility sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nagpasimula ng aming pananampalataya at ikaw rin ang magwawakas nito, Panginoon. O Lord God, dalangin ko, I pray that the Holy Spirit patuloy na unveil sa amin, Panginoon, ang hiwagang ito ng pagliligtas na yung ginawa sa amin. Hallelujah. Na hindi kami magtatanong sa aming sarili kung kaya naming ipagpatuloy ang pananampalatayang ito. Ngunit Lord God, ikaw ang nagpasimula ng pananampalataya. At ngayon, hallelujah, tinubos mo kami sa pamamagitan ng pag-ako mo sa amin, pagkuha mo sa bawat isa amin. At ngayon ay nais mong, hallelujah, ipakilala sa iyong mga anak na ikaw at kami ay mga kalakip na tagapagmana ng aming Panginoong Hesukristo. Siya ang itinakdang tagapagmana ng lahat ng mga bagay
at kami ay kalakip na tagapagmana. O Lord Jesus, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa katubusang ito na yung ginawa para sa iyong mga anak, sa iyong iglesia sa uling maaraw. Lord, mananatili kami na magkukubli sa iyo. Mananatili kami na ikaw ang aming kasuotan, ang aming damit, Lord. Hallelujah, hanggang sa araw ng iyong pagparito. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat sa biyaya mo sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya. At salamat, Lord God. Hallelujah. At kahit man sa aming pagtatapos, Panginoon, ay aming tinatagubilin ang mga sandaling lilipas. At ang aming pag-uwi sa aming mga lugar, O Diyos, ang iyong pag-iingat ay iyong ibigay sa bawat isa. Upang kami ay iyong ingatang ligtas, ang aming buong espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatan mong buo at ligtas hanggang sa araw ng iyong pagparito. Purihin ka, O Lord God, sa mayong karangalan, pasalamat at papuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise to God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Praise God ng Panginoon.